Ikaw yung nag-apply ng trabaho, pero parang ikaw yung nagpasweldo eh. Yung inutang mo, pinoproblema mo pa, paano mo mababayaran yung mga pinagkautangan mo? Parang masakit po sa loob ko yung nangyari. Pumunta ka ba doon dahil pinangakuan ka na ng trabaho? Pagdating ko po doon, nung kinausap ako, take up, kinabukasan, deploy ka na. Deployed ka na. Bali po, nung na-interview po siya ng HR, okay po yun sa HR. Nung in-endorse na po siya sa pinaka-may-ari, na-reject po siya. Yung sa unang sinabi niya, sir, kasi nungalingan yun. May nakausap akong babae, pero wala po akong nakakausap na amo nila. Yung promise attorney is to be deployed kaagad kapag once na nakapasok. Ang tawag po dyan, abuso de confianza. Nagtiwala po yung tao. Malaking estafa po yan. We could go on with the conduct of an inspection on the business establishment to comply with whatever this office would require them to do so. Sana ma'am ay hindi na kayo mangangako sa ibang bagay. Hindi po kami anti-business. Ang gusto lang namin ng isang negosyo ay magpatakbo ng maayos, hindi magpapangako ng bagay na hindi nila maibigay. Pumunta po ako dito, nagbakasakali na makahanap po ng trabaho. Nung May 31, nakakita po ako ng isang post sa Facebook at naengganyo po ako na nag-grab ko po yung para lang po makahanap ng trabaho maayos para pa sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ko po akalain na ganun po ang mangyayari sa akin. Hanggang ngayon po, pabanig-banig po ako. JMD agency, pinababalik-balik po ako. Ganun po, pinapasa po ako sa mga agency na sinasabi nila na yung trabaho na hinahanap ko, meron din daw po. Pero pagpupuntahan ko po, wala naman po silang bakante. Nananawagan po ako kay Sir Bentul po sa hashtag ipabitag mo na yun po, matulungan po ako. Kung maaari po, may ibalik po yung pera o mabawi para lang po maisoli ko rin po sa mga taong pinagkautangan ko, nahiraman ko. Para mawalan po ako, hindi po ako magka-record sa kanila at hindi po ako maging masama sa paningin nila. Here's the story. Ang hirap mabuhay ng mga tao nagsusumikap, sila pa yung mga sa ibaba naghahanap ng trabaho. At the end of the day, sila pa yung nagbabayad doon sa mga umano'y may trabaho. Ay ginagamit, ginisa sa sarili niya mantika. Magandang umaga sa iyo, Sir Angelito. Magandang umaga rin po. Ikaw yung nag-apply ng trabaho, pero parang ikaw yung nagpasweldo. Magkano po yung nailabas nyo? Bali po, parang pagpasok ko po sa opisina nila, may pinarmahan na entry fee, parang entry fee 300. Pero the same lang po yung mga sinasabi nila eh. Okay, so sa madaling salita, kung ano-ano yung siningil sa'yo, magkano lahat nung naibigay mo? Gut kumulang siguro sana sa 2,000. Paano mo ba nalaman itong job offer na to? Nakita ko po sa online, then nag-chat po ako. May sumagot po sa akin. Sabi niya, manager daw siya. Pumunta ka ba doon dahil pinangakuan ka na ng trabaho? Pagdating ko po doon, nung kinausap ako, take up, kinabukasan, deploy ka na. Deployed ka na. Yung housekeeping po na applyan ko, pinapadala po nila ako sa iba-ibang agency. May training pang kasama, pero wala naman po nangyayari. Ito ba yung agency talaga? Ano daw po sila eh, referral services. Referral. Yung sinasabi nilang ina-applyan ko, binabago nila. So, doon ba sa pinagpasahan sa'yo, sinisingil ka ulit? Bali nung huli po, mayroon po doon na para daw maipasok yung papel, mayroon na naman panibagong drug test. Eh di ba nagpa-medical test ka na? Po. Hindi pa ba sapat yun? Yung problema dito, trabaho. Opo. So kumbaga, yung inutang mo, pinoproblema mo pa, paano mo mababayaran yung mga pinagkautangan mo? Yung nga pong pinoproblema ko kasi kada nakikita po nila ako, ang masama pa, nadamay pa yung anak ko na nanghiram daw ako para ipadala sa anak ko. Parang masakit po sa loob ko yung nangyari kasi wala akong kinalaman yung anak ko. Ilang taon na ba yung... 10 years old po. Single father po. Single father ka. So ikaw lang talaga yung bumubuhay para sa anak. Pinapunta ka dito with the promise na magkakaroon ka ng trabaho, pero wala kang inabutan. Sa tingin ko, once siguro na naging successful yung sinasabing referral mo, ay usually dun sila maybe naniningil or maybe nagbabawas ng konti base dun sa mga nangyaring requirements. Okay, so ganito, tawagan natin yung deployment officer ng DMJ Referral Services, si Jane Soriano. Matanong ko lang ma'am, ano yung case nitong ni Angelito Guzman? Opo, bali nabigyan po namin siya, sir, na forward ko po siya sa RBA. Sa may Pasay po bilang production. Bali po, nung na-interview po siya ng HR, okay po yun sa HR. Nung
in-endorse na po siya sa pinakamay-ari. Napansin po kasi sir, yung sa kaliwat kanan niyang tattoo, bali na-reject po siya. I-forward ko na lang po siya for another company. Yun po yung Power Multimedia sa may Quezon City, Tomas Morato po. Housekeeping na po siya doon. Doon sa housekeeping na po yun, pondo po kasi yun na-hire po siya, tapos meron po kasi siya nakausap doon. One of the staff doon po sa company na yun na ang starting daw kasi maliit lang daw. Ako sa'yo, wag ka na tumuloy. Kasi siya na rin po ang nagkwento na, ma'am, hindi po pwede sa akin yan na maliit lang ang pasweldo. Paano kayo nag-hire ng mga sinasabing applicant sa company ninyo? Online po siya, tapos yung freelance marketing po namin, kapag meron pong mag-a-apply, ini-endorse na po sila dito sa office, tapos may tinatawag pong referral fee. Yung referral fee is, di ba usually dapat once na nahanapan na siya ng work or prior talaga dapat kailangan nilang bayaran yun? Yung po sir, sa referral fee na 250, once na pinaliwanag na po ng interviewer namin, hindi po namin sila pinipilit. Kasi kung magpo-proceed po siya para doon sa trabaho, tatanggapin na po ng interviewer namin. Tapos, proceed na po siya para doon sa mga requirements niya. Ganito, pasalitain ko muna tong si Angelito, no, para makita natin kung ano yung reaction niya dito sa sinasabi ninyo, ma'am. Angelito, anong gusto mong sabihin? Masasabi ko lang, sir, yung sa unang sinabi niya, sir, kasi nungalingan yun, yung sinabi na pumunta ako dun sa may Makati sa Bangkal, may nakausap akong babae, pero wala po akong nakakausap na amo nila. Tapos ang sabi, balik na lang kayo doon, kausapin mo na lang. Opo, bali HR pa lang po yun, sir. Sabi sa akin, bumalik na lang kayo doon, magtanong ulit kayo. Alam nyo naman, sinabi ko po sa inyo na nangihiram lang ako para lang makapasok ako ng trabaho. Ang punto lang namin kasi dito, sabihin na natin na hindi siya pumasa dun sa isa. Pero bakit daw hinihinga nyo pa raw ng pera? Kasi hindi ba natin pwedeng siguraduhin na makapasok siya sa trabaho bago natin hinga nung kung ano-ano? Kasi parang nangyayari dito, nag-i-invest siya sa wala. Ang punto dito, bukod sa 2,000 mahigit na naibayad niya, may hinihingi pa raw kayo. Totoo ba to? Bali, yung na-provide niya lang po rito sa amin, sir, yung 250 po tsaka yung 1,000 para sa medical. Alam mo kasi, Miss Jane, parang hindi pa pala sigurado na may trabahong makukuha yung mga aplikante ninyo. I think siguro may kailangan kayong ano yun sa proseso nyo. 1,000 yung binayad pero hindi pa pala siya makakapasok. Hindi yung parang uunahin nyo muna yung mga proseso-proseso. Pag okay na, nabayaran na. Pagdating doon, wala palang trabaho. Okay, ganito, Ma'am Jane, ang punto nila dito ay ang sinasabi sa inyo na sana bago kayo maningil sa mga sinasabing bagay, mga requirements or whatsoever, dapat magpakita muna kayo ng serbisyo ninyo. Ganito na lang, ma'am, no? Para hindi na lang tayo paulit-ulit dito sa area, magko-consult muna kami ng abogado towards dito kung ano ba dapat talaga ang proseso pagdating sa ganyan na usapan. Okay, magandang umaga po, Attorney Batas Mauricio, Bitag resident lawyer natin. Magandang umaga po sa iyo, Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayang nasa ipabitag mo. Yes, sir. Attorney, merong lumapit sa amin na isang aplikante gusto sana mag-apply ng trabaho. Siya ay pumunta sa isang referral agency. So kung saan ay tinutulungan siya para makapaghanap ng trabaho and hiningan kaagad siya ng mga sinasabing bayad dun sa mga requirements. Ang problema namin, attorney, is lumapit siya dito dahil ang inireklamo niya ay hindi pa daw siya binibigyan ng sinasabing trabaho. So ang nangyayari is parang naglalabas ng pera and then may sinasabi din ang ating complainant na may hinihingi sa kanyang panibago na kailangan bayaran. Alam po ninyo, technically, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan sa ipabitag mo, pagka po maliwanag sa ating complainant sa sambayan ng nakikita-transaction sa kumpanyang ito na sila ay referral lang, ibig sabihin po nito, ang kanilang ipinangangako lamang, yung mga dokumento ng mga taong nagtutungo sa kanila ay kanilang ipapadala naman sa ibang mga kumpanya na siyang tunay na may kakayahang magbigay ng trabaho. Lumilito po kasi kung ang kanilang pangako'y magre-refer lamang sila. Titignan po natin ano ang mga sinabi dito sa ating complainant noong siya magtungo dito sa referral company na ito. Sa ilalim po kasi ng Artikulo 315 ng Revised Penal Code of the Philippines, isa po sa mga pinaparusahang pangako ay yung may kaakibat o kasamang pangakong may kapangyarihan sila magbigay ng trabaho. Kaya po kailangan nating tanungin, ano po ba talaga ang ipinangako maliban
sa i-refer ang kanilang mga dokumento. Yung promise, attorney, is to be deployed kaagad kapag once na nakapasok. Yes, the day after. Naku po, yan na nga po yung magiging kasalanan dyan. Krimen po yan. Ang tawag po dyan, abuso de confianza. Nagtiwala po yung tao na hindi na lamang i-refer ang kanilang mga papel, kundi may pangako a day after, pagkatapos ng isang araw matanggap ang mga papel ng referral company, makapagbayad, yung nag-a-apply, naghahanap ng trabaho, meron na kagad paglalagyan sa kanilang trabaho at hindi po nila natupad yan. Malaking estafa po yan, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan. Okay. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Karangalan po ni Batas Mauricio ang makasama sa paglilingkod sa ibabitag mo at ngayon pamamahala ni Ginoong Carl Tulfo. Magandang araw po. Maraming salamat, Attorney. Okay, so ganito, matanong ko muna sa iyo. Ano ang gusto mo bang mangyari dito sa sinasabing pag-uusap dito sa agency ngayong araw? May ibalik na lang yung mga kasi so more of ayaw mo na ituloy at ibalik na lang sa iyo yung halaga na ginastos mo. Ganito no, kausapin na din natin yung Chief Manila Bureau of Permits Inspection Division, si Richard Zacarias. Magandang umaga po sa inyo, Chief. Yes sir, Mr. Carl Tulfo. Magandang umaga po at sa inyong mga televiewers sa inyong programang BTAG. Sir Richard, yung may concern kami dito sa sinasabing referral agency na tawag ay DMJ Referral Services, kung saan ay sila daw ay nagre-refer ng mga tao para makahanap ng trabaho. Matanong lang namin sa side ninyo, meron ba silang sinasabing business permit? Are they registered and everything like that, sir? Well sir, according to our records, our database, meron po silang business permit na lumalabas dito sa aming record pero sa ibang address. Under the name of Moraline Seraspi Agbayani at ang business name nga po ay DMJ Referral Services. Okay. So, kung ganun ay walang business permit yung sinasabing address na pinuntahan ng aming complainant, ano ang magagawa ng inyong tanggapan towards dito sa ganitong klaseng operation na walang business permit? Ginagawa ng aming opisina po ay to authorize the conduct of an inspection dito po sa kanilang establishment. Or, we could also issue them a show cause order giving them a prescribed period within which to explain their side of the story regarding this complaint against them. Sir Richard, si Kate po, kasama ni Sir Carl Tulfo. Mukhang meron lang kalituhan. Kung referral services po sila, gaya ng pagkaka-explain sa amin ni Attorney Batas, they should be only referring employees. Kaso, Sir Richard, mukhang nangangako ng trabaho. Ang permit po nila is consultancy services. Yun po ang kanilang line of business na kanilang ni-register sa amin. Sir Richard, since sinabi nyo kanina na ito ay consultancy services lamang, ngayon na narinig ninyo na merong issue ng pagpapangako ng trabaho, ano magagawa din ng inyong agency regarding dun sa sinasabing problema na ito? We could go on with this with the conduct of an inspection on the business establishment at tuloy para malaman natin kung baka may iba pang mga activities dyan bukod dito sa kanilang current activity na kino-complain sila, so that they will able to comply with whatever this office would require them to do so. Okay, I think Sir Richard, yun lang naman ang gusto namin makuha ngayong araw, which is yung ma-inspectionan and ma-check talaga kung talaga bang sila ay nagpapatakbo ng negosyo ng maayos. So maraming salamat po Sir Richard Zacarias ng Manila Bureau of Permits Inspection Division. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw. Maraming salamat din po. Magandang araw din po. So, nandyan pa ba si Jane? Balikan natin si Jane. Yes, sir. Opo. Jane, ganito na lang, no? Ibalik nyo na lang yung sinasabing amount na ginastos ni Angelito dito sa sinasabing problema niya. And mukhang may mga kailangan din kayong ayusin na problema dyan. Sir, regarding po kasi dun sa business permit, pinaparehas na lang daw po kasi yung address. Pero kung ako tatanungin mo, dapat kahit anong establishment, merong sinasabing business permit. So mukhang marami kayong problema, ma'am. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, ayusin nyo na lang itong si Angelito and then be prepared na lang dun sa sinasabing pagpapatawag ng BPLO sa inyo. Unahin muna natin yung binayaran mo sa kanila. Yung focus kasi natin dito, sir, is kung ano yung officially na binayad mo para doon sa serbisyo nila. Ma'am Jane, nandyan pa kayo? Opo,
Opo, nandito pa So po. kung ano man, your record, may sinabi kayo ng mga binayaran siya ng 1,000 and then merong mga referral fee or whatsoever. Opo, Ah, 50, opo. para sa akin, ma'am, ay ibalik na lang siguro sa kanya kay Angelito para matapos ng sinasabing problema. And then pagdating naman doon sa problema ninyo, I think ayusin nyo na lang. Pero ma'am, reminder ko na lang sa inyo, hindi po kami anti-business pero kami ay nagsiservisyo lamang para sa mga tao. Ang gusto lang namin ng isang negosyo ay magpatakbo ng maayos, hindi magpapangako ng bagay na hindi nila maibigay, at nagpapatakbo ng isang negosyo na may mga sablay ang kanilang mga permit. Pero sana ma'am ay hindi na kayong mga ngako sa ibang bagay na siyempre maloloko yung ibang tao dito sa usapan nito. Okay, maraming salamat Jane. Anong araw ba pwede ibalik kay Kuya yung sinasabi niyang pera? Pwede po namin ma-erase kahit ngayong araw na rin po. Maraming salamat Jane. I think more or less okay na yung napag-usapan ngayon and basta may importante maibalik kay Angelito. Okay? Opo, sir. Okay, maraming salamat Jane Soriano. Kaya ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyo may tatak bitag, ilalaban ka at di kayo iiwan. Sa ngalan ni Ben Bitag, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag ipabitag mo.